Nangyari. Ang lahat ng ang isang dalagita ay pumasok sa isang presinto ng pulisya upang kunin ang kanyang motorsiklo. Hindi kailanman inakala ni Alisa na ang mga hakbang niya sa araw na iyon ay magdadala sa kanya sa isang maelstrom ng brutal na pangingikil at isang laban na hindi patas. Isang dalagitang nasa senior high school laban sa 5 pulis ng sabay-sabay, at ang mga sumunod na pangyayari ay magpapabago sa pananaw ng marami tungkol sa kahulugan ng katarungan. Saksihan ang tunay na kwento ng katapangang ito sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw. Tila isang nag-aapoy na sibat ang init ng araw na tumatago sa balat ng sinumang maglalakad sa bakuran ng presinto. Matatag ang mga hakbang ni Alisa, ngunit hindi maitatago ng kanyang mukha ang kaba na gumuguhit dito. Suot niya ang kanyang malinis na uniforme, puting blusa at asul na palda. Ang puti niyang sapatos ay tila isang maliwanag na tuldok laban sa itim na aspalto sa ilalim. Sa kanyang kamay, isang folder na naglalaman ng mga dokumento ng pagbabayad ng multa sa trapiko. Mahigpit ang pagkakahawak niya dito, na para bang naroon nakasalalay ang lahat ng kanyang lakas ng loob. Habang tinitiis ang init, tumayo si Alisa sa harap ng guard post at magalang na bumati. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. "Excuse me po, sir. Kukunin ko lang po sana ang motor ko." Sinuri ng nakabantay na pulis si Alisa mula ulo hanggang paa. Ang isang kamay niya ay nanatiling nakahawak sa folder, habang ang isa ay bahagyang nanginginig. Sinubukan niyang magmukhang kalmado sa harap ng pulis, kahit na malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Ilang mga tao sa bakuran ang sumulyap sa kanya. Ang ilan ay tila nagtataka. Ang iba naman ay marahil inakala na isa lamang siyang ordinaryong estudyante na may maliit na pakay. Lingid sa kanilang kaalaman, ang haharapin niya ay malayong maging simple. "Pumasok ka sa loob, ineng," sabi ng gwardiya. "Ayusin mo muna ang mga papeles, tapos kunin mo ang motor sa likod." Dahan-dahang tumango si Alisa at humakbang papasok sa pasilyo ng presinto, isang lugar na dayuhan at puno ng tensyon. Bawat hakbang ay tila mabigat, hindi dahil sa distansya, kundi dahil sa dami ng mga matang palihim na nakamasid sa kanya. Pagdating niya sa silid ng administratibo, isinurrender niya ang folder at lahat ng dokumento ng pagbabayad. Maingat na sinuri ng clerk ang mga datos. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakailang, pinupuno lamang ng tunog ng mga papel na binubuklat at ng monotonong ugong ng isang lumang printer. Ang clerk na nakabantay ay mukhang strikto, walang bahid ng anumang kabaitan sa kanyang mukha. Habang binabasa ang form ng pagbabayad at tinitingnan ang resibo, sinulyapan niya si Alisa. "Kompleto." "Ayos na lahat," sabi niya sa tonong walang emosyon bago ibinalik ang folder sa dalagita. "Puntahan mo na lang si Esu 4 Berto sa likod para kunin ang susi ng motor mo." Muling tumango si Alisa, pinipigilan ang isang ngiti ng ginhawa. Sandali niyang inisip na sa wakas ay matatapos na ang lahat ng komplikadong prosesong ito. Ngunit paglabas niya mula sa silid ng administratibo, muling bumigat ang kanyang paghinga. Alam niyang hindi pa talaga tapos ang kanyang misyon. Mayroon pang isang huling hakbang, at nangangahulugan iyon ng pakikipagharap sa isang bagong tao na hindi pa niya naririnig ang pangalan. Esu 4 Berto. Ang pangalang iyon ay tumatak sa kanyang isipan. Kahit na nabayaran na niya ang lahat ng multa ng opisyal, hindi maalis ang kaba sa kanyang dibdib. Tumayo siya sandali, pinakalma ang sarili, at maingat na naglakad patungo sa likurang bahagi ng presinto. Sa kanyang isipan, gusto na lamang niyang tapusin ang lahat at umuwi. Ngunit ang hakbang na iyon, lingid sa kanyang kaalaman, ay magiging simula ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng pagkuha ng motorsiklo. Sandali niyang inakala na ang lahat ng masalimuot na prosesong ito ay sa wakas ay magtatapos na. Naisip niya na pagkatapos nito, maglalakad na lamang siya sa likuran, kukunin ang susi ng motor, at uwi na dala ang kanyang sasakyan. Ang pag-iisip na iyon ay sapat na upang bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Nagpasalamat siya ng maikli sa clerk at nagmamadaling lumabas ng silid. Ang folder na may mga dokumento ay nasa kanyang kamay pa rin, ngunit ngayon ay tila mas magaan na. Sa labas, bumilis ng bahagya ang mga hakbang ni Alisa. Tinahak niya ang mga pasilyo ng presinto ng may kumpiyansa, sinusubukang alisin ang pagkabalisa na kanina pa nakakapit sa kanyang dibdib.
Ang ingay ng mga aktibidad sa opisina at ang usapan ng mga pulis ay tila malabong bulong na lamang sa kanyang pandinig. Tila ang mundo sa paligid niya ay nagsisimulang maglaho. Para sa kanya ngayon, ang pinakamahalaga ay tapusin ang huling hakbang ayon sa panuto, nang walang karagdagang problema. Gamit ang folder sa kamay, naglakad si Alisa, patungo sa likurang bahagi ng presinto, sinusunod ang direksyong ibinigay. Sa kanyang isipan, hawak na niya ang susi ng kanyang motor. Hindi niya inaasahan na ang isang simpleng gawain ay magbabago ng husto sa sandaling buksan niya ang susunod na pinto. Nag-aalangan niyang binuksan ang pinto sa likuran. Pagpasok niya, ang hangin sa loob ay mas mabigat at masikip kaysa sa pasilyo. Makapal ang usok ng sigarilyo na nakabitin sa mga sulok ng silid, lumilikha ng isang kapaligiran na agad na naramdamang hindi pala kaibigan. Sa likod ng isang kinakalawang na mesang bakal, nakaupo ang isang lalaking may napakalaking katawan. Ang kanyang uniporme ng pulisya ay tila masikip na masikip, hindi kayang itago ang mga umbok ng kalamnan sa kanyang mga braso. Iyon si Esu Berto. Matalim ang kanyang tingin, walang kahit anong ngiti. Nanigas si Alisa sa may pintuan, pinagmamasdan kung paanong ang bawat kilos ng lalaki ay mabagal ngunit puno ng bigat. Ang usok ay lumalabas mula sa dulo ng kanyang labi. Itinuktok niya ang kanyang mga daliri sa mesa, na para bang naghihintay na si Alisa ang unang magsalita. Ikaw si Alisa. Ang boses niya ay malalim at magaspang. Hindi siya direktang tumingin, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mapagbantay. Opo, sir. Nabayaran ko na po lahat ng multa. Ito po ang mga papeles, sagot ni Alisa, inilapag ang mga dokumento sa mesa. Kinuha ni Esu Berto ang folder nang hindi nagmamadali. Tiningnan niya ito ng bahagya, sapat lamang upang matiyak na ang pangalan ni Alisa ay nasa pinakaunang pahina. Walang ekspresyon, inilagay niya ang folder sa gilid ng mesa. Gusto mong kunin ang motor? Maupo ka muna, sabi niya ng malamig. Ang kanyang boses, na puno ng otoridad, ay pumuno sa tahimik na silid. Hinila ni Alisa ang isang upuan at naupo sa harap niya, sinusubukang manatiling kalmado hanggat maaari. Bagaman paminsan-minsan ay sumusulyak siya kay Esu Berto, na ngayon ay nakatitig sa kanya ng malalim. Lalong tumindi ang tensyon. Walang anumang palitan ng salita, tanging ang langit-ngit ng isang lumang bentilador sa sulok at ang mabigat na paghinga ng lalaki sa kanyang harapan. Pinigilan ni Alisa ang kanyang kaba. Umaasa siyang lahat ay magiging mabilis at naaayon sa proseso, tulad ng nauna. Ngunit ang malamig na titig ni Esu Berto ay nagtanim ng hinala sa kanyang isipan. Nang makaupo siya, isinandal ng lalaki ang kanyang likod sa upuan ng may relax na posisyon na para bang ipinapakita na siya ang may ganap na kontrol sa sitwasyon. Walang anumang pahiwatig, sinabi niya sa isang matalas na tono, kung gusto mong mabilis na mailabas ang motor mo, magdagdag ka ng 20 mil. Ang mga salitang iyon ay binitiwan na parang isang ordinaryong bagay na para bang bahagi talaga ng proseso. Agad na kumunot ang noo ni Alisa. Napalunok siya, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Sir, estudyante lang po ako. Saan po ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Nanginginig ang kanyang boses, ngunit sinikap niyang manatiling matatag. Alam niyang lahat ng bayarin ay nabayaran na niya ayon sa batas. Walang anumang karagdagang obligasyon na tulad niyon. Ngunit si Esu Berto ay nanatiling hindi natitinag. Ang kanyang tingin ay matigas at mapilit. Kung ayaw mong magbayad, pwedeng manatili ang motor mo rito hanggang kailan ko gusto, sabi niya sa mababang boses, na lalong nagpatingkad sa banta. Muli niyang itinuktok ang kanyang mga daliri sa mesa, na para bang idinidiin na hindi siya nagbibiro. Walang puwang para sa kompromiso sa kanyang mukha. Lalong naramdaman ni Alisa na nasukol na siya. Ilang segundo ng mabigat na katahimikan ang lumutang sa hangin. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nag-iisip ng malalim. Ang sitwasyong ito ay malinaw na lumihis na sa opisyal na proseso. Ang kanyang kinakaharap ay hindi na tungkol sa mabagal na burokrasya, kundi isang lantad na pag-abuso sa kapangyarihan. Kahit na natatakot, alam ni Alisa na hindi siya maaaring manahimik. Ang pagsunod sa kahilingan ni Esu Berto ay nangangahulugan ng pagsuko, ngunit ang paglaban sa gitna ng isang presinto ng pulisya na puno ng kapangyarihan ay maaaring magdulot ng mas malaking panganib.
Huminga ng malalim si Alisa at dahan-dahang itinaas ang kanyang baba. Nabatid niyang kung mananahimik siya ngayon, bukas ay may ibang tao na kokotongan sa parehong paraan. Kaya't sa isang malakas na boses na pinilit niyang manatiling matatag, sinabi niya, "Sir, pangungutong po yan. Opisyal ko nang nabayaran ang lahat ng multa." Ang mga salitang iyon ay mas malakas pa sa kanyang inaasahan. Maging siya ay nagulat, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin na sinubukan niyang itago sa ilalim ng mesa. Alam niyang ang kanyang sinabi ay maaaring maging gatilyo na magpapabago sa lahat. Sa harap ng isang pulis na tulad ni S. Apatberto, ang pagsasabi ng totoo ay maaaring isang panganib. At tama nga siya, agad na naramdaman ang reaksyon ni S. Apatberto. Tumayo ang lalaki mula sa kanyang upuan ng may marahas na kilos. Ang kanyang malaking katawan ay tila pumuno sa buong silid. Hindi niya inalis ang kanyang matalim na tingin, sa halip, lumapit siya ng kalahating hakbang na nag-iwan lamang ng ilang pulgada sa pagitan nila. "May lakas ka ng loob na sabihin yan sa akin." Ang kanyang boses ay malakas, mabigat at malinaw na may tono ng banta. Biglang nagbago ang hangin sa silid. Walang ibang tunog maliban sa tibok ng puso ni Alisa, na ngayon ay mas lalong bumibilis. Napalunok siya, ngunit hindi niya inalis ang kanyang tingin. Sa ilalim ng matinding pressure, pinilit niyang manatiling nakatitig ng diretsyo. Sa kanyang puso, alam niyang kung aatras siya ngayon, ang mga taong tulad ni S. Apatberto ay lalong magiging palalo. Ang natitirang mga pagpipilian ay dalawa lamang, sumuko o lumaban. Ngunit ang likas na pakiramdam ng katarungan sa loob niya ay tumangging sumuko. Nanatiling tuwid na nakaupo si Alisa, sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga. Ang tensyon ay naniga sa masikip na silid. Nanatiling nakatayo si S. Apatberto, ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman inalis mula sa mukha ni Alisa. Walang formalidad, walang puwang para sa kompromiso. Ang sitwasyon ay naging parang isang tahimik na arena ng tunggalian, kung saan ang katapangan at determinasyon lamang ang magpapasya kung sino ang mananatili. Alam ni Alisa na pagkatapos nito, anumang bagay ay maaaring mangyari, ngunit itinayo na niya ang kanyang sarili sa harap ng kawalang katarungan. Pinagmasdan ni S. Apatberto si Alisa ng may matinding presyon. Sinuri niya ito mula ulo hanggang paa. Nang sa tingin niya ay sapat na niyang nakita ang takot sa kanyang kalaban, isang mapanuyang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Itinagilid niya ang kanyang ulo at sinabi sa isang tonong malinaw na nanghahamon, "Kung ayaw mo, tara't ayusin natin sa labas. Gusto kong makita kung gaano kakatapang, batang eskwela." Ang mga salitang iyon ay parang isang latigo na humampas sa kanyang dangal. Ang boses niya ay mabigat at naninindak, sadyang sinabi upang ipahiya si Alisa sa harap ng sinumang makasaksi. Ang hamon ay hindi biro. Ang buong silid ay tila sumikip dahil sa presyon na kanyang ibinigay. Tiningnan ni Alisa si S. Apatberto ng may pag-aalala. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagkuha ng motorsiklo ay magiging ganito kapanganib. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng upuan. Ang kanyang dibdib ay malakas na kumakabog. Muli siyang napalunok, sinusubukang tipunin ang natitirang lakas ng loob. Sa isang mahinang ngunit matatag na boses, nagtanong siya, "Sir, makikipag-away po kayo sa isang estudyante?" May tono ng hindi paniniwala sa kanyang boses, ngunit mayroon ding kamalaya na hindi niya dapat ipakita ang takot, kahit na ang kalaban sa harap niya ay doble ang laki. Hindi umatras si S. Apatberto. Sa halip, lumapit pa siya at yumuko, sumagot sa isang malamig na boses, "Hindi kita hinahamon, tinuturuan lang kita ng leksyon." Ang mga salitang iyon ay sinamahan ng isang tingin na walang bahid ng pag-aalinlangan. Walang paggalang sa batas, lalo na sa katarungan. Tanging ang pagnanais na ipakita ang kapangyarihan sa harap ng mahina. Umabot sa sukdulan ang tensyon. Alam ni Alisa na ang pagtanggi ay nangangahulugan ng pagsuko sa presyon. Ngunit ang pagtanggap sa hamon na ito ay nangangahulugan ng pagsugal sa kanyang dignidad at marahil pati na rin sa kanyang kaligtasan. Gayunpaman, ang kanyang tingin, na mula pa sa simula ay hindi yumuko, ay lalong naging determinado. Nabatid niyang anuman ang mangyari, kailangan niyang manindigan para sa katotohanan. Kahit na nangangahulugan iyon ng pakikipaglaban sa bakura ng presinto ng pulisya.
Sa isang mabigat ngunit matatag na hakbang, tumayo si Alisa at sumunod kay Berto palabas ng silid. Ang pinto sa likuran ay bumukas ng malapad, direktang nakaharap sa mainit at mataong bakuran ng presinto. Nang sila ay lumabas, agad na napansin ng ilang mga pulis na nagpapahinga sa gilid ng bakuran. Nagsimula ang mga bulungan at mahinang usapan, lumilikha ng isang kakaibang kapaligiran, na para bang lahat ay may kamalayan na isang di pangkaraniwang bagay ang magaganap. Isa sa mga pinakabatang pulis ay gumisi pa at nagkomento sa kanyang kasama, "Uy, may palabas yata." Sa isang iglap, ang bakuran ay naging isang biglaang arena ng palabas. Hindi binigyan ni Berto si Alisa ng oras upang mag-isip o tumanggi. Tumayo siya sa gitna ng bakuran at ang kanyang sigaw ay umalingaw-ngaw. "Kayong apat, sumama kayo." Apat sa kanyang mga tauhan, lahat ay nakauniporme at may matitigas na mukha, ay agad na tumayo mula sa kanilang mga upuan at mabilis na bumuo ng isang bilog sa paligid ni Alisa. Malinaw ang kanilang posisyon. Sila ay nakatayong magkakalapit, nililimitahan ang espasyo para kay Alisa, isang malinaw na pisikal na pananakot. Ang iba pang mga pulis ay nagsimulang magkumpulan. Ang ilan ay nakatayo na nakakrus ang mga braso. Ang iba naman ay naglabas ng kanilang mga cellphone, handang mag-record na para bang ito ay isang ordinaryong panoorin. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagtangkang pigilan si Berto, lalo na ang pigilan ang labanan. Lahat sila ay tila sabik, naghihintay sa susunod na mangyayari. Ngayon ay nakatayo si Alisa sa gitna ng bilog. Malamig na pawis ang dumaloy sa kanyang sentido, ngunit sinubukan niyang panatilihin ang isang kalmadong ekspresyon. Sa loob, ang takot at presyon ay yumayanig na sa kanyang dibdib. Lumapit si Berto, tumayo ng eksakto sa kanyang harapan, at tumitig ng may buong paghamon. "Sige, ipakita mo kung gaano kakatapang," sigaw niya sa isang malakas at matusok na boses. Ang apat niyang tauhan ay lumapit din ng mas dikit, handang tumanggap ng utos. Biglang nagbago ang kapaligiran sa bakuran ng presinto. Wala nang tawanan, wala nang kaswal na usapan. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa tunggalian na malapit ng sumiklab sa pagitan ng isang dalagita at 5 matatandang pulis. Ang mental na presyon ay tila nagpabigat sa hangin. Ang apat na tauhan ni Berto ay nakapalibot kay Alisa na may mapanlibak na kilos. Isa sa kanila, ang pinakamatangkad, ay ngumisi habang nakakrus ang mga braso. "Sumuko ka na lang, Ineng. Imposibleng manalo ka," sabi niya ng malakas, sinadya upang marinig ng lahat. Ang iba pang pulis ay nagtawanan, nagdaragdag sa pakiramdam ng pagmamaliit na ipinupukol nila kay Alisa. Isa-isang umiikot sa paligid niya ang mga mapanuyang tingin at mapanirang bulungan. Ngunit si Alisa ay nanatiling tahimik na nakatayo sa gitna ng bilog. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog, ngunit tumanggi siyang magpakita ng takot. Kinontrol niya ang kanyang paghinga at ang kanyang mga mata ay diretsyo na nakatingin sa kalaban. Lahat ay tila nagtutulak sa kanya na sumuko bago pa man magsimula ang laban. Ngunit ikinuyom ni Alisa ang kanyang mga kamao ng mahigpit, pinipilit ang kanyang katawan na tumayo ng mas tuwid. Alam niyang kung yuyuko siya sa ganitong presyon, hindi lamang ang kanyang motorsiklo ang mawawala, kundi pati na rin ang kanyang dignidad. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng mga pulis na nakapaligid sa kanya. Hindi yumuko, hindi umatras. "Hindi ako magbabayad ng perang galing sa masama," sigaw niya ng malakas. Ang kanyang boses ay matatag. Bagaman bahagyang nanginginig pa rin ang kanyang katawan, malinaw na lumabas ang mga salitang iyon, pumuputol sa nakakabinging katahimikan na nakabitin sa bakuran ng presinto. Ang pulis na kanina ay tumatawa ay napigil ang kanyang ngiti, na para bang hindi makapaniwala na ang dalagita ay naglakas loob pa ring sumagot sa gitna ng ganitong sitwasyon. Ang kapaligiran ay lalong naging tensyonado. Ang ilang mga pulis na nanonood ay nagsimulang magtinginan. Ang ilan ay naghihintay kung sino ang unang kikilos. Ngunit si Alisa ay nagtakda na ng kanyang paninindigan. Ano man ang mangyari pagkatapos nito, hindi siya yuyuko. Lalaban siya, tatanggihan na maging biktima ng maruming laro ng mga tiwaling opisyal sa harap niya. Bigla, isa sa mga tauhan ni Berto ang humakbang pasulong ng walang pag-aalinlangan. Agad niyang itinulak ang balikat ni Alisa ng buong lakas.
Nawala ng balanse ang katawan ni Alisa at bumagsak ng malakas sa sementadong bakuran. Ang kanyang tuhod at siko ay tumama sa lupa. Isang mahinang ingay ang narinig mula sa mga pulis. Ang ilan sa kanila ay nagtawanan ng may kasiyahan, nakikita si Alisa na nasasaktan sa lupa. Sa gitna ng bilog, si Apat Berto ay nakatayo lamang na nakakrus ang mga braso sa harap ng kanyang dibdib. Ang kanyang ekspresyon ay walang emosyon, walang kahit anong awa. Sinubukang bumangon ni Alisa ng dahan-dahan. Ang alikabok ay dumikit sa kanyang uniforme, at ang kanyang palad at tuhod ay mahapdi. Ngunit pagkatapos ay narinig ang malakas na boses ni Apat Berto na puno ng pang-iinsulto. Bangon! Yan ang leksyon mo. Tiningnan niya si Alisa na may mapanlibak na ngiti. Ang iba pang pulis ay nag-udyok din, at ang ilan ay nagmungkahi na sumuko na lamang si Alisa bago pa lumala ang sitwasyon. Ang presyon ay napakatindi na para bang ang buong bakuran ng presinto ay naging isang arena ng pagpapahintulot sa karahasan laban sa isang dalagita. Gayunpaman, hindi agad sumuko si Alisa. Tiniis niya ang sakit sa kanyang tuhod at braso at dahan-dahang bumangon, kinakagat ang kanyang labi ng mahigpit. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago, matalim pa rin at mapanghamon. Sa kanyang puso, ipinangako niya na ang sakit na ito ay hindi dapat mas malaki kaysa sa kanyang dignidad. Alam niyang ito ay simula pa lamang, at ang susunod na atake ay maaaring mas brutal pa. Ngunit nagpasya na si Alisa. Kung ang pagtatanggol sa dignidad at katotohanan ay nangangailangan ng paglaban, tatayo siya at lalaban, anuman ang panganib. Ang bilog ng mga pulis ay lalong sumikip na para bang handa siyang atakihin anumang oras. Walang ibang tunog na maririnig maliban sa mabigat na paghinga ni Alisa at ang psikolohikal na presyon na lalong tumitindi mula sa lahat ng direksyon. Tiningnan niya si Apat Berto ng diretsyo, puno ng paglaban. Ang tingin na iyon ay malinaw na nagpapahiwatig ng isang bagay, hindi siya matutumba, kahit na ang lahat ng puwersa ng mga otoridad sa lugar na iyon ay magsama-sama laban sa kanya. Kakatayo pa lamang, agad na tinanggap ni Alisa ang susunod na atake. Isang pulis ang mabilis na sumugod at nagpakawala ng isang malakas na suntok sa kanyang mukha. Tumama ang kamao sa kanyang kanang pisngi na nagpatumba sa kanya sa gilid. Agad na naramdaman ang sakit, pumutok ang kanyang labi, at tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Ang dumi ng semento ay dumikit sa kanyang puting uniforme, nag-iwan ng mga pisikal at mental na sugat na mahirap alisin. Sandaling nanlabo ang paningin ni Alisa, ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo, tinitiis ang kumikirot na sakit sa kanyang mukha. Sa paligid, lalong lumakas ang mga sigawan at pang-aasar. Isa sa mga pulis sa likod ay tumawa. Kawawa naman, Neng. Simula pa lang ganyan na. Ang isa pang pulis ay sumali. Walang sinuman ang nagpakita ng awa, lalo na ang magtangkang pigilan ang karahasan. Sa halip, ang kapaligiran ay parang isang palabas, na para bang ang pagdurusa ni Alisa ay isang aliwan sa ilalim ng mainit na araw. Sandaling yumuko si Alisa, mahigpit na ikinuyom ang kanyang mga kamay, sinusubukang pigilan ang mga luha na malapit ng tumulo. Alam niyang kung iiyak siya ngayon, lahat ng kanyang katapangan ay guguho sa harap ng mga taong ito. Kaya't sa hirap, muli siyang tumayo ng tuwid. Tiningnan niya isa-isa ang mga mukha ng mga pulis na handa ng umatake muli. Kahit na mahina ang kanyang katawan, ang kanyang espiritu ay hindi pa napapawi. Sa gitna ng sakit at pagod na nakakasakal, nanatiling nagtatanggol si Alisa. Bawat segundo na siya ay nakatayo ay isang maliit na tagumpay laban sa takot, laban sa kasamaang nakauniporme. Nagsimula nang magkapasa-pasa ang kanyang katawan, ngunit hindi siya nagpakita ng pagsuko. Ang bilog ng mga pulis ay lalong nagsikip. Gayunpaman, si Alisa ay tumayo ng tuwid, handang harapin anuman ang susunod na darating. Ang dugo sa gilid ng kanyang labi ay lalong dumami, ngunit wala siyang pakialam. Sa hirap ng paghinga, pinunasan ni Alisa ang dugo mula sa kanyang baba. Ang kanyang mga mata ay matalim at nag-aalab habang tinitingnan ang mga pulis na nakapaligid pa rin. Ang galit at determinasyon ay pumalit sa takot. Maaaring sugatan ang kanyang pisikal na katawan, ngunit ang kanyang kalooban ay lalong lumakas. Mayroon lamang siyang isang layunin, huwag hayaan silang manalo sa maruming paraan. Ikinuyom ni Alisa ang kanyang mga kamao at sumigaw ng malakas, hindi ako magpapatalo sa mga taong tulad ninyo.
Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngaw na ikinagulat ng ilang mga pulis na nanonood. Isa sa kanila ang agad na sumubok na umatake muli, iwinasiwas ang kanyang kamay patungo sa ulo ni Alyssa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang nagtanggol si Alyssa. Sa mabilis na kilos, tumalon siya sa gilid upang iwasan ang suntok. Walang pag-aalinlangan, binalikan niya ito. Ang kanyang kanang paa ay mabilis na gumalaw, sinipa ang tuhod ng umaatake nang may tamang target. Napaigtad ang pulis nang hina ang kanyang tuhod. Bumagsak siya sa lupa, hawak ang kanyang binti habang umuungol sa sakit. Lahat ng nanonood ay sandaling natahimik. Hindi nila inaasahan na sa kabila ng kanyang mga pasa, makakalaban pa rin si Alyssa, makakatayo pa rin at makapagpabagsak ng isa sa kanila. Ang sandaling iyon ay nagpaalab ng bagong apoy ng katapangan sa loob ni Alyssa. Ang kanyang paghinga ay mabigat pa rin, ngunit ang kanyang tingin ay lalong tumalim, puno ng babala. Umatras siya, pinapanatili ang distansya mula sa iba pang mga pulis na ngayon ay nagsisimula ng maging maingat. Ang ilan sa kanila ay nagpalitan ng tingin, ang pag-aalinlangan ay nagsimulang lumitaw sa mga matang kanina ay puno ng kumpiyansa. Ang dalagitang kanilang minamaliit mula pa sa simula ay nakatayo na ngayon sa gitna ng bilog, sugatan ngunit hindi natatakot. Ang bakuran ng presinto ay ganap ng nagbago. Ang mga sigawan ng pang-aasar ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang makapal na katahimikan at isang bagong tensyon na nakabitin sa hangin. Ngayon, hindi na lamang si Alyssa ang nakakaramdam na nasukol. Ang mga pulis ay nagsimula na ring mapagtanto na ang kalaban na kanilang inakalang mahina ay mas matibay pa sa kanilang inaasahan. Alam mismo ni Alyssa na dumating na ang pagbabago. Ito ang sandali upang baliktarin ang sitwasyon, upang patunayan na ang kanyang dignidad ay hindi maaaring yurakan ng basta-basta. Nang bumagsak ang isang pulis, hindi nagsayang ng oras si Alyssa. Alam niyang hindi mapapantayan ang kanyang lakas sa mga matatandang lalaking nakauniporme. Kaya't umasa siya sa kanyang liksi. Isang pulis ang sumubok na hulihin ang kanyang braso mula sa gilid, ngunit mabilis na umiwas si Alyssa at dinampot ang isang piraso ng kahoy na nakakalat malapit sa paradahan. Sa isang mabilis at tiyak na paghampas, tinamaan niya ang kamay ng umaatake, na nagdulot ng isang sigaw ng sakit. Umatras ang pulis habang hawak ang kanyang pulso. Bago pa man makahinga ng maluwag, isa pang pulis ang sumubok na itulak siya patungo sa isang maliit na mesa sa sulok ng bakuran. Ngunit ginamit ni Alyssa ang mesa bilang harang at sinipa ng malakas ang baywang ng kalaban. Nawala ng balanse ang lalaki at bumagsak sa lupa. Naging magulo ang sitwasyon. Dalawang pulis na ang nakahandusay habang ang dalawa pa ay nagsimula ng mag-alinlangan. Ano to? Marunong makipag-away ang batang to, sigaw ng isa sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng takot na hindi maitago. Hindi hinayaan ni Alyssa na lumago ang kanilang pag-aalinlangan. Ginamit niya ang momentum. Sa bilis, lumapit siya sa pulis na kasisigaw lang at inihampas ang kahoy sa kanyang panga. Ang malakas na tunog ay nagpabagsak sa malaking katawan ng lalaki. Bumagsak siya sa lupa nang hindi na nakaimik. Ngayon ay isa na lamang ang natitira. Ang huling pulis ay sumubok na atakihin siya mula sa likod, umaasang magugulat siya. Ngunit mas handa na si Alyssa. Umikot siya, tinabig ang kamay ng kalaban, at ibinagsak ito sa lupa sa isang tiyak at mabilis na kilos. Lahat ng aksyon ay ginawa ng walang pag-aalinlangan. Ang tanging focus ni Alyssa ay mabuhay at manalo. Wala siyang pakialam kung gaano karaming lakas na ang kanyang nagamit. Ginamit niya ang lahat ng kanyang maaabot, kahoy, mesa, kahit na ang makitid na espasyo, upang bawasan ang bilang ng kalaban. At sa loob lamang ng ilang minuto, ang apat na tauhan ni Esi Apat Berto ay wala ng laban, nakahandusay sa bakuran na kanina ay isang arena ng pang-aasar, ngayon ay naging larangan ng kanilang sariling pagkatalo. Ang mga pulis na kanina ay nanonood ng maihalakhak ay ngayon ay tahimik. Wala nang pang-aasar, wala nang mapanuyang ngiti. Tanging mga mukhang tahimik, nagpipigil ng hininga at mga matang ng lalaki sa hindi paniniwala. Sa gitna ng bilog ng mga bumagsak na kalaban, tumayo si Alyssa ng tuwid. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang mukha ay may pasa, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin. Ang apoy ng kanyang espiritu ay hindi napawi. At ngayon, alam niyang isa na lamang ang huling kalaban na hindi pa nagagalaw.
Ang mukha ni Esu Berto ay nagdilim. Tiningnan niya ang kanyang apat na tauhan na nakahandusay ng may galit at kahihiyan na hindi na maitago. Ang kanyang mga hakbang ay mahaba at mabigat patungo kay Alisa. Ang kanyang malaking katawan ay humarang sa sikat ng araw, na ginagawang isang madilim na anino ang kanyang anyo sa harap ni Alisa. Sa isang mabigat na boses na nanginginig sa emosyon, sinabi niya ng maikli, tapos na ang laro. Ang tono ng kanyang boses ay malamig, walang emosyon, ngunit puno ng banta. Hindi siya nagbigay ng oras. Nang sapat na ang kanyang lapit, agad na iwinasiwas ni Esu Berto ang isang malaking suntok patungo sa ulo ni Alisa. Ang malaking kamay na iyon ay bumulusok na parang isang martilyo. Ngunit inaasahan na ito ni Alisa. Alam niyang ang lakas ng lalaking ito ay malayong mas malakas kaysa sa kanya, ngunit ang liksi ang kanyang kalamangan at hindi niya hahayaan na tumama ang kahit isang atake. Nang malapit nang tumama ang suntok, mabilis na yumuko si Alisa. Humangin ang hangin sa itaas ng kanyang ulo dahil ang malaking braso ay dumaan lamang sa kawalan. Walang sinayang na oras, itinaas niya ang kanyang tuhod at tinamaan ang tiyan ni Esu Berto mula sa napakalapit na distansya. Ang malakas na tunog ay nagpatahimik sa paghinga ni Esu Berto. Agad na yumuko ang kanyang katawan at ang kanyang mga kamay ay otomatikong napahawak sa kanyang tiyan. Ang kanyang mukha ay nanigas sa sakit. Sandaling tila huminto ang oras. Ang malaking lalaki na kanina ay nangingibabaw at puno ng kumpiyansa ay ngayon ay tila nanghihina at hindi handa sa katotohanan. Ang ibang mga pulis ay nanonood ng tahimik, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Alam ni Alisa na ito ang gintong pagkakataon. Hindi niya binigyan ng puwang. Ang kanyang mga mata ay hindi inalis kay Esu Berto, pinagmamasdan ang bawat kilos ng malaking katawan nito upang mabasa kung mayroon pang susunod na atake. Bagaman ubos na ang lakas ni Alisa, ang adrenaline na dumadaloy sa kanyang katawan ay nagpanatili sa kanyang focus. Lumayo siya ng bahagya, handa sa susunod na hakbang ng kanyang kalaban na nagsisimula ng mawalan ng ritmo. Ngayon, ang laban ay hindi na tungkol sa pagkuha ng motorsiklo. Ito ay isang labanan ng dignidad tungkol sa isang dalagita na tumangging matalo sa isang mapang-abusong kapangyarihan. Nakahukot pa rin si Esu Berto, nagpipigil ng hininga at tinitiis ang sakit sa kanyang tiyan. Ngunit ayaw siyang bigyan ni Alisa ng oras, alam niyang isang sandaling paghinto ay maaaring magbago sa lahat. Alam niyang ito na ang sandali ng pagpapasya. Hindi dapat mag-alinlangan. Mabilis at may determinasyon, gumalaw si Alisa sa gilid at nagpakawala ng isang malakas na sipa sa gilid ng tuhod ni Esu Berto. Nawala ng balanse ang malaking katawan. Agad na bumaluktot ang kanyang tuhod. Bumagsak siyang nakaluhod sa mainit na semento. Isang pigil na ungol ang narinig mula sa kanyang bibig, ngunit malinaw na nawalan na siya ng balanse. Hindi na siya makatayo ng tuwid. Nang makitang nagsisimula ng bumagsak ang kanyang kalaban, tinipon ni Alisa ang lahat ng kanyang natitirang lakas. At pagkatapos ay iwinasiwas niya ang isang suntok mula sa ibaba pataas, na tumama ng eksakto sa baba ni Esu Berto. Tumingala ang ulo ng lalaki at ang kanyang katawan ay nawala ng balanse at dahan-dahang bumagsak sa lupa. Ang tunog ng kanyang katawan na tumama sa semento ay pumutol sa katahimikan ng bakuran na kanina pa nababalot ng tensyon. Lahat na nakasaksi ay natulala, nakatayo na parang mga estatwa. Walang sinuman sa kanila ang nangahas na gumalaw, lalo na ang magsalita. Ang kanilang nakita ay isang bagay na hindi nila kailanman inakala. Isang dalagita na nagpabagsak sa kanilang sariling commander, ang lalaking kanilang kinatatakutan at iginagalang. Ang katahimikan ay naging isang nakakabinging katahimikan. Ilang mga pulis ang yumuko, hindi kayang tingnan si Alisa na ngayon ay nakatayo ng tuwid sa gitna ng bilog ng mga kalaban na kanyang nilumpo. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat at alikabok, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab pa rin. Hindi siya natalo at hindi siya matatalo. Ang laban na ito ay hindi na tungkol sa motorsiklo. Ito ay tungkol sa katarungan. Tumayo siya roon, hindi gumagalaw. Wala nang maririnig na pang-aasar, wala nang mapanuyang ngiti, wala nang mga kamay na nakakrus na may pagmamataas.
Ang natitira na lamang ay ang kahihiyan at paggalang na tahimik na lumitaw sa mga mukha na kanina ay pinakamalakas na sumisigaw. Ilang mga pulis ang sumulyap kay Alyssa, ngunit mabilis na yumuko muli, walang sinuman sa kanila ang nangahas na salubungin ang kanyang mga mata. Lahat ay tila natigilan, hinahayaan ang bawat segundo na lumipas ng may pigil na hininga. Walang lumapit kay Apat Berto. Walang nangahas na hawakan ang lalaking ngayon ay nakahandusay. Itinaas ni Alyssa ang kanyang baba ng bahagya at nagsalita ng malakas at matalim na pumutol sa katahimikan. Sino pa ngayon ang gustong pag-usapan ang 20,000, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngaw. Ang mga salitang iyon ay parang isang latigo sa lahat ng naroroon. Walang sumagot. Walang gumalaw. Ang katapangan ni Alyssa sa araw na iyon ay binaliktad ang lahat. Ang buong senaryo na idinisenyo upang ipahiya siya ay naging isang sampal sa mga nagkasala. Nang hindi naghihintay ng sagot, tumalikod si Alyssa. Naglakad siya palabas ng bilog. Naglakad siya ng may determinasyon patungo sa imbakan ng mga motorsiklo, hindi lumingon. Hindi niya kailangan ng kumpirmasyon ng tagumpay mula sa sinuman. Ang kanyang mga hakbang ay sapat na upang markahan kung sino ang nagwagi sa araw na iyon. Bawat hakbang ni Alyssa ay isang patunay na ang pinakamaliit na katapangan ay maaaring magpabagsak sa kapangyarihan na itinayo sa takot. Sa araw na iyon, isang dalagita ang naging simbolo ng paglaban sa bakura ng presinto na iyon. Kinabukasan, biglang nagbago ang kapaligiran sa presinto. Wala nang kaswal na tawanan sa bakuran. Wala nang magaang usapan sa oras ng pahinga. Mula pa noong umaga, ang video ng pakikipaglaban ni Alyssa sa mga tiwaling pulis ay kumalat na sa lahat ng dako. Ang mga record mula sa mga cellphone ng mga sibilyan at ilang mga pulis ay mabilis na kumalat sa social media at mga group chat. Nagalit ang mga netizen. Nagalit ang publiko. Nakita nila sa kanilang sariling mga mata kung paano inabuso ng mga otoridad ang kanilang kapangyarihan. Mas malala pa, ang biktima ay isang dalagita. Ang mga komento na may matatalas na tono, mga panawagan para sa katarungan, at mga hashtag ng pagkondena ay bumaha sa online world. Mabilis na kumilos ang PIP Internal Affairs Service. Dumating sila ng walang abiso. Isang biglaang inspeksyon ang isinagawa. Lahat ng mga pulis na nakaduty noong araw ng insidente ay tinipon, kasama si Apat Berto at ang kanyang 4 na tauhan. Isa-isa silang kinuhaan ng pahayag. Lahat ay kinakailangang magbigay ng tapat na testimonya, parehong mga nakakita at mga sangkot. Mahigpit at transparent ang investigasyon. Hindi lamang umasa ang sa mga salaysay, kundi nakakolekta rin sila ng mga pisikal na ebidensya, tulad ng video, mga larawan, at mga dokumentong administratibo na may kaugnayan sa kaso ng multa ni Alyssa. Bawat detalye ay sinuri at ikinumpara, walang puwang para umiwas. Ang prosesong ito ay direktang pinangasiwaan ng mga pinuno ng VIE upang matiyak na walang datos na manipulahin o itago. Sa loob lamang ng ilang oras, ang kumpletong kronolohiya ay nabuo. Ang mga katotohanan ay nagsalita para sa kanilang sarili. Walang sinuman sa mga nagkasala ang makakatakas. Ang mga resulta ng investigasyon ay agad na isinumite sa Regional Police Command. Malinaw ang kanilang mga natuklasan. Si Apat Berto at ang kanyang mga tauhan ay napatunayang nagkasala ng pangingikil at karahasan laban sa isang sibilyan. Ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng mansa sa pangalan ng institusyon. Walang tolerance para sa ganitong kabigat na paglabag. Sa mga hindi maikakailang ebidensya, agad na iginiit ng pamunuan ng VIS na ipapataw ang mahigpit na parusa at pagpapatalsik ayon sa batas nang walang pag-aantala. Isang espesyal na pagpupulong ang isinagawa. Ang Regional Police Director mismo ang namuno sa ethics hearing na nagpasya sa kapalaran ng 5 tiwaling opisyal. Ang desisyon ay matatag, nagkasala ng paglabag sa Code of Ethics ng Napatunayang nangingikil, nananakot at gumawa ng karahasan laban sa publiko. Walang sapat na depensa upang iligtas sila. Lahat ng ebidensya ay nasa mesa at lahat ay nagpapabigat sa kanila. Agad na isinagawa ang susunod na hakbang. Ang mga sulat ng dishonorable discharge ay inihanda at nilagdaan ng mga may kapangyarihan. Ang pagpapatupad nito ay isinagawa ng hayagan sa bakura ng presinto.
Lahat ng miyembro ng presinto ay inutusang pumila upang saksihan ang pagbasa ng desisyon ng pagpapatalsik. Isa-isang binanggit ang mga pangalan at ang mga detalye ng kanilang mga paglabag ay binasa ng malakas. Walang tumutol, walang sumabat. Lahat ay nanahimik lamang, pinapanood ang 5 tauhan na nakayuko habang tinatanggap ang katotohanan. Tinanggal ang kanilang mga uniforme, binawi ang kanilang mga ranggo, at ang kanilang karangalan ay naglaho sa harap ng kanilang mga kasamahan. Ang proseso ng pagpapatalsik ay nag-iwan ng malalim na marka, hindi lamang sa 5 iyon, kundi sa lahat ng naroroon. Ito ay hindi lamang isang parusa, kundi isang matinding babala. Hindi ko konsintihin ng institusyon ng pulisya ang paglabag sa sinumpaang tungkulin. Walang puwang para sa pag-abuso sa kapangyarihan, gaano man ito kaliit. Mula sa araw na iyon, nagbago ang kapaligiran sa presinto. Naging mas maingat ang mga miyembro sa kanilang mga kilos. Lahat ay pinaalalahanan sa mga pangunahing halaga ng isang tagapagpatupad ng batas, integridad, katarungan at responsibilidad. Ang insidenteng ito ay naging isang mapait, ngunit mahalagang aral na ang isang maling hakbang ay maaaring sumira sa karera, dignidad at tiwala ng publiko na matagal nang pinaghirapang itayo. Ilang araw matapos opisyal na ianunsyo ang pagpapatalsik, nagsagawa ng isang press conference ang Regional Police Command. Dumalo ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media outlets. Ang kaganapan ay live na isinahimpapawid sa mga opisyal na channel ng institusyon. Doon, sa harap ng 12 ng mga kamera at mikropono, tumayo ang tagapagsalita ng pulisya ng may seryosong mukha at tuwid na balikat. Hindi siya umiwas. Sa ngalan ng institusyon, kami ay humihingi ng paumanhin sa buong sambayanan. Ang ginawa ni Esi Berto at ng kanyang 4 na tauhan ay isang mabigat na paglabag na hindi sumasalamin sa mga halaga ng EE, sabi niya ng may diin. Espesyal ding humingi ng paumanhin ang tagapagsalita kay Alisa at sa kanyang pamilya. Inamin niya na si Alisa ay naging biktima ng masamang gawain ng mga tiwaling pulis. Ikinalulungkot namin ang insidente ng pangingikil at karahasan na sinapit ng biktima. Ang aksyon na ito ay isang pag-abuso sa kapangyarihan na hindi maaaring palampasin. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang formalidad. Sa kanyang pahayag, iginiit din ng tagapagsalita na ang mahigpit na aksyon laban sa mga nagkakasala ay isang anyo ng responsibilidad ng institusyon sa publiko. Ipinaliwanag niya na walang miyembro na ligtas sa batas kung mapatunayang nagkasala, lalo na kung ang paglabag ay nakapinsala sa komunidad. Sa press conference na iyon, ipinahayag ng pulisya ang kanilang buong pangako na susundan ang bawat ulat ng mamamayan ng may transparency at profesionalismo. Ipinakilala rin nila ang isang mas madaling ma-access na digital na serbisyo sa pagrereklamo bilang bahagi ng patuloy na reforma. Ang opisyal na pahayag na ito ay positibong tinanggap ng publiko. Maraming sektor ang nagsabi na ang bukas at matatag na hakbang na ito ay isang sariwang hangin sa loob ng institusyon ng pulisya. Ang nangyari kay Alisa ay naging isang paalala na ang tiwala ng publiko ang pinakamahalagang yaman at mapapanatili lamang ito sa pamamagitan ng tunay na integridad, hindi lamang mga pangako. Ang mabilis na pagtugon ng institusyon sa kasong ito ay nagbigay ng pag-asa na ang reforma ay hindi imposible. Ilang araw pagkatapos ng pampublikong paglilinaw na iyon, nakatanggap si Alisa ng isang opisyal na imbitasyon mula sa pamunuan ng presinto, hindi upang imbestigahan, kundi bilang isang anyo ng paggalang at direktang paghingi ng paumanhin para sa kawalang katarungan na kanyang naranasan. Sa pangunahing silid ng presinto, sa isang formal ngunit puno ng paggalang na kapaligiran, personal na nag-abot ng paumanhin ang mga pinuno ng institusyon. Tiniyak nila na ang katulad na insidente ay hindi na maulit. Sa pagkakataong iyon, tumanggap si Alisa ng isang plaque ng pagkilala na ibinigay ng hayagan sa harap ng mga miyembro ng pulisya at mga kinatawan ng komunidad. Ibinigay ang parangal para sa kanyang katapangan sa pagharap sa pangingikil at karahasan mula sa mga tiwaling opisyal. Sa isang malakas na boses, ipinahayag ng pinuno ng pulisya na ang katapangan ni Alisa ay isang tunay na anyo ng paglaban sa pag-abuso sa kapangyarihan at isang paalala sa lahat ng opisyal na panatilihin ang etika at tiwala ng mamamayan. Ang sandali ng paggawad ng parangal ay direktang nasaksihan ng media at mga mamamayan. Ang mga larawan at video nito ay mabilis na kumalat na nagdulot ng isang alon ng paghanga mula sa publiko. Marami ang nagpadala ng mga pagbati at suporta,
parehong personal at sa pamamagitan ng social media. Ang kwento ni Alisa ay umantig sa maraming puso. Hindi siya isang malaking personalidad, hindi isang opisyal, ngunit nagawa niyang baguhin ang isang sistema na matagal nang itinuturing na matigas at mahirap pasukin. Ang larawan ni Alisa na tumatanggap ng plaque, na may mga pasa-pa sa katawan, ngunit may kalmadong mukha, ay kumalat sa maraming platform. Siya ay naging isang simbolo na ang katapangan ay hindi nakikilala sa edad o posisyon. Maraming komunidad, paaralan, at mga organisasyon ang nag-imbita sa kanya upang ibahagi ang kanyang kwento. Lumitaw siya hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tagapagtulak ng pagbabago. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit makapangyarihan, huwag manahimik kapag niyuyurakan ang iyong mga karapatan. Mula sa paglaban na iyon, pinatunayan ni Alisa na ang katarungan ay maaaring ipaglaban kahit na nag-iisa. Maraming kabataan ang ginawa siyang inspirasyon. Ang kanyang boses ay hindi na lamang naririnig sa bakura ng presinto, kundi pati na rin sa mga talakayan at mga forum ng edukasyon. Ang kanyang katapangan ay naging mitsa ng espiritu upang labanan ang kawalang katarungan, saan man at sinuman ang gumawa nito. Pagkatapos ng pagpapatalsik sa 5 opisyal at ng pampublikong paglilinaw, isang tunay na pagbabago ang nagsimulang maramdaman. Ang presinto ng pulisya na dating puno ng kawalang pakialam ay nagsimulang magpakita ng ibang mukha. Isang bagong pinuno ang pumalit at mahigpit na ipinatupad ang mga alituntunin. Lahat ng miyembro ay obligadong sumailalim sa muling pagsasanay tungkol sa etika sa serbisyo publiko. Binigyan ng espesyal na diin ang antikotong, propesyonal na kilos, at paggalang sa mga karapatan ng mamamayan. Mas madalas nang dumadalaw ang hindi na bilang isang hindi inaasahang bisita, kundi bilang bahagi ng regular na pagbabantay. Bawat serbisyo sa komunidad ay binabantayan at regular na inuulat. Ang mga opisyal ay obligadong maging magalang, hindi arogante at bukas sa mga reklamo. Ang mga complaint box at digital na aplikasyon ay aktibo na ngayon araw-araw. Walang ulat na binabaliwala. Nagsimulang makita ang mga resulta. Ang kapaligiran sa presinto ay mas maayos at propesyonal kaysa dati. Ang mga mamamayan na dati ay nag-aatubiling lumapit ay nagsimula ng magtiwala. Dumating sila hindi na may takot, kundi may pag-asa na matulungan. Ang proseso ng serbisyo ay naaayon na sa pamamaraan. Wala nang iligal na singilin, pag-iimbak ng mga gamit ng walang dahilan, o mapanindak na interogasyon. Lahat ng mamamayan ay tinatrato ng pantay. Ang kwento ni Alisa ay naging bahagi ng pang-araw-araw na usapan sa presinto na iyon. Ang mga matatagal at bagong miyembro ay madalas na binabanggit ang kanyang pangalan sa mga pagsasanay at panloob na talakayan. Siya ay naging isang tahimik na simbolo na nagpapaalala sa lahat na ang pagbabago ay posible lamang kapag may isang taong nangahas na lumaban sa agos. At sa araw na iyon, ang pangalan ni Alisa ay hindi lamang naging bahagi ng isang police report. Siya ay naging isang aral, isang bakas, at isang pag-asa na ang katotohanan ay maaari pa ring manalo, basta't may isang taong handang tumayo at sabihing tama na. Ang pakikibaka ni Alisa ay hindi lamang tungkol sa pisikal na lakas, kundi tungkol sa katapangan na labanan ang kawalang katarungan na matagal nang pinabayaan. Hindi siya dumating na may titulo, kapangyarihan o koneksyon. Dumating lamang siya na may isang paniniwala na ang katotohanan ay hindi dapat yumuko sa harap ng kahambugan. At sa araw na iyon, isang maliit na boses ang nakayanig sa malaking pader na matagal nang hindi nagagalaw. Maaaring hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa mga aklat ng kasaysayan, ngunit ang kanyang bakas ay nabubuhay sa alaala ng marami. Pinatunayan niya na ang pagbabago ay hindi pag-aari ng mga may ranggo, kundi ng sinumang may sapat na tapang na magsabi ng hindi kapag may isang bagay na mali. Ipinakita sa atin ni Alisa na ang tunay na katapangan ay isinilang hindi kapag madali ang lahat, kundi kapag sinusubukan kang patahimikin ng mundo at pinipili mo pa ring tumayo. Dahil minsan,